Marahil, kapag naririnig natin ngayon ang pangalang Raul Suasillo ay kakaunti na lang ang nakakaalala sa kanya, pero ang kanyang kabayanihan at tapang ay hindi kailanman mabubura sa ating kasaysayan. Papaanong ang isang korporal ay nagawang itumba ang isang nirerespeto at kinatatakotang leader ng Abu Sayyaf Group. Ang notorious na leader na ito ay may patong sa kanyang ulo na 5 milyong dolyar o nasa humigit kumulang 300 milyong piso sa pera natin ngayon. Ang tumutugis sa leader na ito ay hindi lamang ang Pilipinas, kundi kabilang ang Estados Unidos ay sumali na rin para masukol ang pinakadelikadong taong ito sa ating bansa. Siya lang naman ang kinikilalang utak ng ASG na tumatayong taktisyan ng grupo at eksperto sa paggawa ng mga pampasabog. Ang pagtugis dito ay hindi biro, kaya gano'n na lamang kalaki ang patong ng Amerika sa kanyang ulo. Siya ay si Jainal Antel Salih Jr. o mas kilala sa alias na Abu Sulaiman. Subalit ang pagiging high-profile terrorist nito ay tinapos ng isang korporal na nagngangalang Raul Suasillo sa isang brutal na paraan. Maraming parangal ang kanyang nakamit dahil sa kanyang ipinakitang katapangan, kabilang na ang isang 2-rank promotion na mula sa pagiging korporal ay naging staff sergeant siya. Subalit ang pagkilalang ito ay saglit lamang na iselebra ng ating magiting na sundalo, sapagkat pagkaraan lamang ng 6 na buwan matapos ang mga pagkilala sa kanya ay natapos ang kanyang buhay hindi sa kamay ng mga terorista o kaaway, kundi sa kamay ng kapwa sundalo. Halina't ating balikan ang pakikipagsapalaran, kabayanihan at sakripisyo ni Corporal Raul Suasillo sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Tugisin si Abu Sulaiman, dead or alive. Si Raul Suasillo ay isinilang taong 1973. Siya ay nagbuhat sa malaking pamilya at isa lamang sa 7 magkakapatid na tubong Zamboanga City. Mahirap lamang din ang kanilang naging pamumuhay noon, lalo na nung maaga silang iniwan ng kanilang tatay nang ito ay mamatay. Kaya't si Raul ang siyang naging pangunahing nagtataguyod ng kanyang pamilya. Minsan na rin siyang nangarap na makapasok sa military hanggang sa noong buwan ng Pebrero taong 1996 sa edad niyang 22 anyos ay naging bahagi na nga siya ng hukbong sandatahan bilang enlisted personnel ng Philippine Army. Sa kanyang pagpapatuloy sa pagsasanay, si noon ay Corporal Raul Suasillo ay naging bahagi ng Elite Special Forces Regiment, gaya din ito ng mga Scout Rangers na kung saan ang unit nila Corporal Suasillo ay isang Special Operation Forces na unit ng Philippine Army. Ang Special Forces team na ito ng Philippine Army ay kahalintulad din ng US Army Special Forces, ang tanyag na Green Beret. Samantala, sa kabilang banda mula sa isang Islamic movement noong huling bahagi ng dekada 80 hanggang sa unang bahagi ng dekada 90, ang grupo ng Abu Sayyaf ay unti-unting naging bandidong grupo dahil pinasok na rin nila ang gawain ng extortion, pambobomba at kidnap for ransom. Sa maikling panahon, ang kanilang pagiging bandidong grupo ay humantong na din sa paggawa ng terorismo dahil sila ay nakikipag-ugnayan na rin sa mga pandaigdigang organisasyon gaya na lamang ng grupong Al-Qaeda na silang responsable naman sa pag-atake sa Twin Tower sa New York City. Ang Abu Sayyaf ang utak sa mga serye ng pag-atake sa iba't ibang lugar dito sa bansa. Kaya't bilang tugon ng AFP ay ang paglulunsad ng Oplan Ultimatum upang tugisin at pulbusin ang Abu Sayyaf noong buwan ng Agosto ng taong 2006. Naging matagumpay naman sila sa mga kampanya laban sa Abu Sayyaf matapos nilang mapatay ang mga lider
na gaya na lang ni Gaddafi Janjalani at Abu Sabaya. Pagsapit ng Enero ng taong 2007 sa pakikipag-ugnayan ng taong bayan ay nakatanggap ng impormasyon ang military sa pagkilos ng armadong grupo sa Talipaw sa Sulu. Dahil dito sa pamumuno ni Lieutenant Almirante Mijares na siyang overall leader ng 5th Army Special Forces Company ay pinlano nilang maigi ang kanilang operasyon. Sila ay binubuo ng 3 opisyal at 57 enlisted personnel na may kabuuang 60 sundalo. Mula sa 5 unit ng Special Forces ay kasama na nga ang unit ni Corporal Raul Suasilio. Ang kanilang misyon ay tugisin ang mga natitira pang mga miyembro at pinuno ng Abu Sayyaf Group, at ang primary target nila ay si Abu Sulaiman na may patong sa ulong $5 milyong mula sa Amerika. Isa din siya sa pinakamahalagang pinuno ng Abu Sayyaf sapagkat siya ang kanilang tactician. Matapos makuha ang mga detalye noong 15 ng Enero taong 2007 ay tumulak na nga ang grupo nila Lieutenant Mijares at Corporal Suasilio sa kanilang misyon. May ingat nilang tinahak ang makakapal na kagubatan at ang mahihirap na terrain kung saan nakaabot sila sa tuktok na bahagi ng Mount Daho. Napakaliblib ng lugar na iyon at halos zero visibility ang buong paligid dahil sa sobrang kapal ng mga hamog. Subalit dahil sila nga ay bahagi ng Special Forces ay sinanay na rin sila sa mga ganung sitwasyon at sila ay mga eksperto na sa jungle warfare na kagaya ng ganun. Upang sila ay hindi ma-detect ng mga kalaban, pansamantalang nagkampo ang grupo ng Special Forces na ito sa isang bahagi ng bundok upang magpalipas ng gabi at nang makapagpahinga na rin bago ipagpatuloy kinabukasan ang pagtungo nila sa target. Kinabukasan, 16 ng Enero taong 2007, sa pagpapatuloy ng misyon ay natanaw na nga nila ang pagkilos ng mga armadong grupo. Kumpirmado ang impormasyon sapagkat mula sa kanilang kinalalagyan ay natatanaw nila ang isang kampo na may nakapaligid na mga bunkers. Inutusan ni Lieutenant Mijares na obserbahan muna at pag-aralan ang mga kalaban habang sila ay humahanap ng magagandang pwesto para sa isang matinding bakbakan, at dahil na rin sa galing magpubli ng mga Special Forces na ito ay nagawa nilang gapangin hanggang sa pinakamalapit na posibleng posisyon nang di napapansin habang pinag-aaralan ng mga galaw ng kalaban, at sa sobrang lapit na nila sa kinalalagyan ng mga kalaban ay malinaw na nilang naririnig ang kanilang mga pinag-uusapan. Napukol ang atensyon ng Special Forces sa isang tao na lumabas mula sa bunker. Hindi nila iyon nakikilala, ngunit sigurado silang isa iyon sa mga leader dahil merong mga personal na alalay na nakabuntot sa kanya. Umagang-umaga noon sa makapal na hamog ay tumugon ang lalaking iyon sa tawag ng kalikasan, kaya't siya ay lumabas sa bunker. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa isang bahagi ng gubat upang umihi, at habang siya ay naglalakad ay walang kamalay-malay na halos matapakan na pala niya ang lugar kung saan nakapwesto si Corporal Raul Suasilio nang hindi niya napapansin. Sa mismong harapan niya umihi ang lalaking ito, kaya't kitang-kita ng korporal ang kargada nito. Pinatapos muna ni Corporal Suasilio ang pagbabawas ng lalaki bago ito lumitaw sa kanyang harapan. Natigilan sa sobrang gulat ang lalaki dahil nasa loob na pala ng kampo nila ang Special Forces nang wala man lang nakakapansin ni isa. Sinenyasan ng korporal ang lalaki at pilit pinapalapit sa kanya upang arestuhin ng hindi makompromise ang kanilang operasyon. Subalit sa halip na lumapit ay natulala lang ito, at pagkatapos ay bigla na lang sumigaw ng malakas, Allahu Akbar, upang magbigay ng babala sa lahat na sila ay sinasalakay na. Sa kanyang pagtakbo pabalik sa bunker ay wala nang pagpipilian pa si Corporal Suasilio, kaya pinaputokan na niya ang lalaki, at sa kanyang pagbagsak ay nahulog pa ito sa bangin. Sa kasagsagan ng bakbakan ay pilit kinukuha ng mga alalay na lalaki ang nahulog sa bangin, na lalo pang nagbigay ng kumpirmasyon sa grupo ng Special Forces na isa nga iyon sa leader ng grupo na kanilang tinutugis. Nagpatuloy pa ang walang humpay na bakbakan na inabot ng 3 oras hanggang sa mapansin nilang wala nang tumutugon na putok mula sa kabilang panig.
Nagsitakas na pala ang mga ito at di na nagawa pang makuha ang bangkay ng napatay ni Corporal Suasilio. Sa pagsigaw ng ceasefire ay nagsimula na silang i-clear ang lugar at bakas na bakas ang malaking casualty sa panig ng kalaban dahil kabi-kabila ang bakas ng mga dugong nagkalat sa paligid. Sa clearing operation na iyon ay ininspeksyon na nila ang mga bunker at doon ay nakarecover sila ng iba't ibang klase ng mga pampasabog, mga GPS, mga bala ng grenade launcher, mga blasting cups. Nakumpirma din ng grupo na ang taong napatay ni Suasilio sa engkwentro ay mismong si Abu Sulaiman na pala na kanilang primary target. Silang lahat ay nagbunyi dahil sa tagumpay, kumpirmadong iyon nga ang leader ng mga kalaban. Sa kabilang banda ay walang nasawi sa panig ng Special Forces maliban sa iilang nasugatan ng bahagya. Silang lahat ay naparangalan ng on-the-spot one-rank promotions at medalya ng pagkilala. Si Lieutenant Mijares na overall leader nila ay nakatanggap ng Distinguished Conduct Star na pangalawa sa pinakmataas na parangal na maaring ibigay. At para naman kay Corporal Raul Suasilio na siyang umupak sa kilabot na leader ng ASG ay Distinguished Conduct Star din ang natanggap nito. Ngunit 2-rank promotions ang ibinigay sa kanya kaya't siya mula sa corporal ay naging biglang si Staff Sergeant Raul Suasilio na ng mga sandaling iyon. Subalit ang napakatamis na tagumpay na iyon para sa isang ulirang sundalo na bumubuhay sa kanyang pamilya ay mabilis ding napalitan ng hinagpis at lumbay. Pagkatapos ng operasyon, si Staff Sergeant Suasilio ay napadestino sa Port Magsaysay sa Nueva Ecija. Ito yung lugar na kung saan hinuhubog ang mga kagaya nilang mga elite na Special Forces. Siya ang ginawang instructor ng mga aspiring na kadete na nagnanais maging bahagi ng Special Forces. Ang mga training na ito ay binibigyan ng mga live at blank bullets na kanilang ginagamit depende sa klase ng training na gagawin. Natapos ang buhay ng isang matapang na sundalo nang aksidente itong nabaril ng isa sa mga kadete na si Corporal Edgar Caban nang ang mailagay nito sa kanyang baril ay isang live bullet. Natamaan sa braso si Suasilio na tumago sa kanyang dibdib na naging sanhi ng kanyang pagpanaw habang dinadala siya sa paggamutan. Ang biglaang pagpanaw ng isang elite na miyembro ng Special Forces at isang bayani ang nagbuwis ng buhay, hindi dahil sa bagsik ng mga kaaway kundi dahil sa kapabayaan ng mga kasamahan. Si Staff Sergeant Raul Suasilio na siyang bumanat at nakapatay kay Abu Sulaiman ay pumanaw sa edad na 34 anyos lamang. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa libingan ng mga bayani habang pinagkakalooban siya ng full military honor, isang tanda ng kagitingan at katapangan ng isang mandirigma. So ngayon, alam mo na ha,